Amen. Muli po, gusto ko po kayong batiin ng mapagpalang umaga and happy Lord's Day po mga kapatid. Ang sarap po na makita ang mga anak ng Diyos na nagtitipon sa isang lugar para kilalanin na meron pong iisang Diyos na sa atin po ay mabuti, matapat, mabiyaya. At muli po, nagpapasalamat po ako sa mga bisita po na ngayong umaga. Hindi po ako ang pastor, ako po ang preacher po ako dito. Ako po si Brother Lester. Aming pastor po ay si Pastor Bernard Magat, yung nag-recognize po sa inyo kanina. At isa pong privilege para po muli pong maglingkod sa Panginoon sa pamagitan po ng paghahayag ng kanyang mensahe. At it's a very privilege po talaga. Lalo kanina, pinag-pray ako ng Brother Ronnie. Sabi niya, nawa ang katotohanan ng kanyang salita ang maituro ngayong umaga. Alam niyo po, ang katotohanan hindi po laging masarap pakinggan. Tama po ba? Ang katotohanan, hindi lang po masarap, minsan ang katotohanan ay masakit. At minsan po ang katotohanan ay kailangan nating malaman. Nang sa gayon, kung meron mang tayong mali, ay atin pong maitama. At nawa po ngayong umaga ay magsilbing hamon at correction at encouragement ang mensaheng ito sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Amen po. Samahan niyo po akong tumayo kasama ng inyong mga Biblia at samahan niyo po akong buksan ang inyong mga Bible sa Old Testament. Let's open our Bibles on the book of Judges. On the book of Judges, chapter 2. Pagkatapos po yan ng book of Joshua, sumunod po, Book of Judges, chapter 2. Ako po hindi pa nakita. Ayan, nakita ko na po. Nakita nyo na po ba? Say amen po. Amen. Basahin po natin ang verse 7. Ano pong sabi ng Bible sa verse 7? Ako na pong magbabasa. Sundan nyo na lang po sa inyong mga mata. Judges chapter 2 verse 7, and the people served the Lord all the days of Joshua, and all the days of the elders that outlived Joshua, who had seen all the great works of the Lord, that He did for Israel. And in verse 10, lundag po tayo sa verse 10, and also all that generation were gathered unto their fathers, and there arose another generation after them. Nasusundan niyo po ba yung binabasa natin? Meron daw pong umusbong na bagong henerasyon pagkatapos ng henerasyon nila Joshua. At ang sabi po doon, which knew not the Lord, nor yet the works which He had done for Israel. Ayan, in verse 11, ang sabi po ng Bible, and the children of Israel did evil in the sight of the Lord, and served Baalim. And in verse 11, and they forsook the Lord God of their fathers, which brought them out of the land of Egypt, and followed other gods of the people that were round about them, and bowed themselves unto them, and provoked the Lord to anger. Kung mapapansin po natin at kung mauunawaan po natin yung Judges chapter 2, ito po yung period kung saan natapos ang panahon, ang henerasyon nila Joshua, at mayroon pong umusbong na bagong henerasyon, at nakakalungkot pong basahin na yung sumunod na henerasyon, pagkatapos nila Joshua, sila po ay humiwalay sa ating Panginoong Diyos. At sila po ay gumawa ng mga masasamang bagay laban sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, ngayon pong panahon natin, tayo po ay nasa huling panahon na hindi po tayo dapat magpakampante. Masama na po ang panahon at ang susunod po na henerasyon ay nasa panganib. Kaya nga po ang ating pag-aaralan, ang title po natin for today, Our Next Generation is in Danger. So maglit po tayong yumuko at humingi po tayo ng gabay sa ating Panginoon. Dakila naming Ama, mabuti at mabiyaya, salamat po Panginoon dahil dinala niyo kami sa lugar na ito ng payapa at ligtas. Salamat po sa aming mga bisita na nagpaunlak sa aming paanyaya upang nang sa gayon ay malaman nila at makilala po nila ng kanilang sarili isang makasalanan na mayroon pong kapahamakan na patutunguhan
Ngunit salamat dahil kayo ay Diyos na mapagmahal at maawain. Binigay mo ang iyong anak upang mapako sa krus at mabayubay para sila at ako at kaming lahat ay makakilala po ng tunay na kaligtasan sa Panginoong Hesukristo. Dakilang Ama, ngayon po ay mag-aaral kami ng inyong banal na salita. Hiling namin ang banal na Espiritu na siyang tanging may kakayanan upang ipaunawa ito sa amin. Hindi po namin ito kayang intindihin bilang tao lamang. Kailangan namin ng banal na Espiritu. At nakilala namin ngayong umaga, bakit kami naparito? Kailangan ng inyong mga anak ang iyong mga salita. Dahil nakilala namin ang aming sarili, kung kami ay hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Ano man ang aming yaman, kakayanan, talino, ano man ang meron kami, hindi po ito sapat para magkaroon kami ng tamang buhay, yung buhay po na tama sa inyong harapan. Hiling namin na mangusap po kayo sa bawat isa, kung meron man po na meron pong struggle sa kanilang mga puso, nawa Panginoon, palambutin nyo ang aming mga puso ngayong umaga at maunawaan namin ang mensahe ninyo para sa aming henerasyon at para sa susunod na henerasyon. Ama, ikaw po ang manguna sa amin, patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayong umaga. Ito po ay aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat po at makakaupo na po tayong lahat. Salamat po sa pagsama niyo sa akin sa panalangin at sa pagbabasa po ng salita ng Diyos. Again, pag-aralan po natin itong example na iniwan sa atin ng Israel. Matapos na magkaroon sila ng isang mabuting pinuno, matapos na magawa nila ang pinapagawa ng Diyos, yung bang parang imposibleng bagay, pastor, na kubkubin ang land of Canaan, na punong-puno ng mga pagsubok, ng mga hirap. Ang mga tatalunin na doon ay mga higante. Pero sa pamagitan ng isang mabuting pinuno, sa katauhan po ni Joshua, nagawa po ng bansang Israel na makuha yung pinangako ng Diyos sa kanila. Napakabuti po ng Panginoong Diyos. Ngunit, meron pong problema tayong nakita. No? Pagkatapos ng Joshua, pumasok na tong Book of Judges, kung anong ganda ng kwento ng Joshua, kung ano ang masunurin ang mga tao, ang Israel, sa panahon ng leadership ni Joshua, ito pong nakakalungkot. Meron pong sumunod na bagong henerasyon. No? Tingnan po natin ulit yung binasa natin kanina. No? Sir, paki-next slide nga po. Ayan. Sabi po dyan, and the people served the Lord. And the people served the Lord all the days of Joshua. Inyo po, napakahalaga po talaga, una, ng leader figure. No? Sa nga pong mahalagang kasabihan na lagi ko naririnig, everything rises and falls through leadership. Tama po ba? Lahat ay umuusbong at bumabagsak. Isa lang ang common denominator sa mabuting pamumuno. Tama po ba? Napakahalaga po ng mabuting pinuno sa loob ng simbahan. Do you agree with me? Napakahalaga po ng mabuting pinuno sa ating gobyerno. Napakahalaga po ng mabuting pinuno sa ating mga tahanan. Napakahalaga po ng mabuting pinuno sa ating mga trabaho. Kahit saang organization pa po tayo sumama at kumabilang, napakahalaga po ng mabuting pinuno. At makikita po natin yon kay Joshua. Dahil sa Book of Joshua, nakubkob nila yung pinangako ng Diyos na para bang imposible kung ikukumpara nila yung kanilang kakayanan, pero nagawa nila sa tulong at biyaya po ng Panginoong Diyos. At ang mga tao, naglingkod sila sa Panginoon, nagtapat sila sa Panginoon. Kailan po hanggang kailan? Hanggang sa panahon ni Joshua. And all the days of the elders that outlive Joshua. Nawala na si Joshua. Pero yung mga taong nakasama ni Joshua nung panahon na yon, nanatiling buhay. At ang mga tao, dahil sa kanilang nakitang mabuting example, mabuting leadership, nagpatuloy silang maglingkod sa Panginoon.
who had seen all the great works of the Lord that He did for Israel. Kaya nga po unang mga kapatid, napakahalaga po ng mabuting example. Tama po? Dahil sa pamagitan ng mabuting example, sinusundan po tayo. Tinutularan po tayo. Lalo po ng ating mga magulang. No? Sa pamagitan ng ating mga magulang, mula nung tayo po ay wala pang muwang, wala pa tayong isip, kung anong nakikita natin sa kanila, yun ang ating tinuturing na tama at mali. Tama po ba? Kung anong pinapakita nila sa atin, yun ang humuhubog sa ating pagkatao. Tama po ba? Sa pamagitan po ng mabuting leadership, ang mga tao po ay sumusunod sa Panginoon. Ako po ay naniniwala dito po sa loob ng simbahan natin, marami pong mga tao, marami po sa atin dito ang naglilingkod sa Panginoon. Ngunit, isang malaking dahilan ay may nakikita silang mabuting halimbawa sa kanilang mga leader. Lalo po sa ating pastor. No? Pag kasi nakikita mo na yung namumuno mabuti, talagang susunod ka. Minsan nga, hindi na kailangang utusan. Tama ba? Pagka nakikita mo na mabuti ang namumuno, hindi ka na minsan kailangang utusan. Nagkukusa ka na. Dahil gusto mo yung nangyayari eh. Umaayos ang sitwasyon, gumaganda ang paligid. Gusto ko maging kabahagi niyan sa pamagitan ng mabuting leader. Ito po, dito po papasok ang ating problema. Ang problema po ay makikita natin sa verse 10. And also that generation were gathered unto their fathers, and there arose another generation after them. Isang bagong henerasyon. Pagkatapos po nila. At pagkatapos po nun, which knew not the Lord. Yun po ang isang nakakalungkot na binigay sa atin ng salita ng Diyos. Hindi po nila kinilala ang Diyos at hindi po nila kinilala ang mga gawa ng Diyos na ginawa nila para sa Israel. Alam niyo po, tayo mga tao, normal sa atin makaramdam tayo ng tampo o nasasaktan po tayo, di ba? Pagka yung ginawa natin sa isang tao, hindi po na-appreciate o binaliwala lang. E paano pa ang Panginoong Diyos? Na mula nung sila ay nandoon sa pagkaalipin sa Egypt, hanggang sila ay makarating po ng wilderness, no? Pinrovide ng Diyos ang kanilang mga pangangailangan, hanggang makarating sila ng Canaan. Binigay sa kanila ng Panginoon. Pero alam niyo po, ang sinukli ng bagong henerasyon, hindi nila kinalala ang Panginoon. Mga kapatid, mahalaga po nating tingnan po itong katotohanan na ito ng salita ng Diyos. Maging aware po tayo. Kamusta na ba ang bagong henerasyon na ating bagong umuusbong na henerasyon? Paano natin sila iniimpluwensyahan? Anong direksyon ng kanilang tinatahak? Amen po? Alam niyo po, nasa panahon po tayo ng modern technology. No? Di ko alam kung nasabi ko na po to before o ngayon ko pa lang po sasabihin. Pero ang panahon po natin ngayon, talagang malaki na po ang pinagbago kaysa noon. Una na po, pagdating sa pagmamagulang. No? Wala po akong against sa technology, sa mga application or sa social media as a whole, no? Pero nakakalungkot po na marami pong mga anak ay pinapalaki na sila ng internet. No? Nawawala yung tunay na magulang at ang nagpapalaki sa mga bagong bata, sa mga bata ngayon ay yung internet. No? Ito yung nagsasabi na sa kanila ng tama at mali. No? Kaya po, nakakalungkot kung ganun po ang ating sitwasyon. Ano pong dapat nating gawin? Magkaroon po tayo ng presence sa buhay ng ating mga anak. Andiyan pa po ba kayo, mga magulang? Magkaroon po tayo ng presence sa buhay ng ating mga anak. Hayaan po natin na makilala nila ang Panginoong Diyos sa pamagitan ng buhay na nakikita nila sa atin. Sa pamagitan ng ating mga ginagawa at ating pinaniniwalaan. Alam niyo po, nagre-reflect nga ako, naisip ko nga, karamihan sa mga bagay na humubog sa aking pagkatao, personal, ay mga bagay na itinuro sa akin ng mga magulang ko. O ito yung mga bagay na pinakita nila na ito ang mahalaga at ito ang hindi
mahalaga. Andyan pa po ba kayo? Kung wala pong magsasabi sa kanila kung sino ang Panginoon, sino ang magsasabi sa kanila? Atin po kayang, pwede kaya nating pagkatiwalaan ng Facebook na sabihin sa kanila si Kristo bilang tagapagligtas? Pwede kaya nating pagkatiwalaan ng paaralan para humubog sa kanilang mabuting pagkatao? Pwede kaya nating pagkatiwalaan ng ibang tao para ipaliwanag sa kanila na ang Biblia ang tunay na salita ng Diyos? Hello? Andyan pa po kayo? I take po yung inyong katahimikan ay nag-iisip po kayo ng malalim. Tama po ba? Nakakalungkot dahil sa panahon, after ng panahon na natapos ang henerasyon nila Joshua, nag-decline itong sumunod na generation. At hindi lang po nag-decline, sobrang decline talaga. In verse 11, and the children of Israel did evil. Ano pong ginawa nila? Masama sa paningin at harapan ng Diyos. At sino ang kanilang pinaglingkuran? Yun bang Diyos na nagligtas sa kanila mula sa Egypt? Hindi po. And serve Baalim. Hello? Mga kapatid, saan patungo at anong direksyon ang tinatahak ng next generation? Tinatahak ba nila ang generation ni Joshua? O meron silang bagong direction po na tinatahak? Ngayon pa lang po, mag-assess na po tayo. Huwag po tayong magbulag-bulagan na wala tayong nakikita. Amen po ba? Amen po ba? Mas lalo po tayong kumapit ngayon sa salita ng Diyos dahil ang mga huling araw po ay pasama na ng pasama. Tingnan po natin ang mga problema na dapat nating makita. Sir, next slide po. The problem. Ayan. The problem. Una po, anong problema? Number 1, the people around them. Yung mga tao sa paligid ng bagong henerasyon na yon ay naging impluensya sa kanila. Ano pong sabi ng verse 12? And they forsook the Lord God of their fathers, which brought them out of the land of Egypt, and followed other gods of the people. Kanino pong Diyos? Diyos ba nila yon? Diyos ba nila? Hindi. Yun ba yung Diyos na nagligtas sa kanila? Hindi. Of the gods of the people that were round about them. Pinaglingkuran nila yung Diyos ng mga taong nakapaligid sa kanila. And bow themselves unto them and provoke the Lord to anger. Alam niyo po kung ano po yung root cause, bakit po na-impluensyahan sila ng mga tao na yon? Isa pong bagay ang hindi nila ginawa. Bago nila pasukin ang Canaan, sinabi sa kanila ng Panginoon, ubusin niyo yung tao. Ubusin niyo yung tao. Alam niyo po ang ginawa nila? Hindi nila sinunod ang salita ng Diyos, ang utos ng Diyos. Nagtira sila. At ang nangyari, yung mga tao na yon, hinayaan nilang manatili sa kanilang paligid. Hanggang sa dumating ang panahon, tama pastor, walang separation. Dumating ang panahon, yung mga taong nasa paligid nila, yun ang umimpluwensya sa kanila. Alam niyo po, tayo naman, kung i-relate natin sa panahon natin ngayon, hindi naman po talaga tayo makakaiwas na makasalamuhan ng ibang taong may ibang paniniwala sa atin. Lalo yung ating mga kamag-anak, mahal sa buhay, katrabaho, may ibang paniniwala sa atin. Hindi po natin yan mapipili na pwede bang tanggalin mo yung mga katrabaho mo sa trabaho? Hindi naman po, di ba? Pero sinasabi po natin dito, saan ba natin inihahanay yung ating sarili? Di po ba? Sino ba po ba yung hinahayaan nating umimpluwensya sa atin? Kaya nga yung ating tema nitong Sunday School, konektado pa rin ngayon sa preaching natin . Yung tamang paghihiwalay, yung paghihiwalay. Kailangan po matuto tayong pumili ng i-impluwensya sa atin. Alam niyo po, ang impluwensya ng kasalanan at ng sanlibutan, maihahalin tulad po natin sa isang apoy. Bakit po apoy? Ang apoy ba, pag nakita mo yung apoy, pwede ka bang makipag-usap sa apoy? Apoy, wag mo kong sunugin . Apoy, wag mo kong pasuin . Makakapagrason ka ba sa apoy? Hindi. Anong dapat mong gawin?
Ikaw na may isip, tayo po na may isip, tayo ang lumayo dun sa apoy na pwedeng sumira sa atin. Alam niyo po, minsan, nasisira po tayo, yung ating mga desisyon, yung ating sarili, natetempt tayo, dahil ini-expect natin na yung kasalanan ang lalayo sa atin. Yung impluwensya ang lalayo sa atin. Hindi po. Hindi po tayo lalayuan ng masamang impluwensya. Sino po ang lalayo? Tayo po ang lalayo. Pag nakita mo ang isang bagay mapanganib, dapat nating layuan. Di po ba? Kapag kaalam mo yung mga tao na ito, ay pwedeng umimpluwensya sa'yo ng masama, ikaw na mismo ang lumayo. Kapag itong pinag-uusapan nila, itong biruan nila, nakikisali ka ba? Tinatanggap mo ba yung kanilang ganong klase ng usapan? Di ba? Na kikilala ka ba nila na hindi kasama sa kanila? Alam niyo po, ito yung naging problema ng bagong henerasyon. Dahil hindi po nila pinili yung i-impluwensya sa kanila. Isang araw, dumating ang panahon, nakita na lang nilang sarili, sila na ang na-impluwensyahan. Hello? Sila na ang may bagong Diyos at iniwan na nila ang kanilang tunay na Diyos. Amen? Kaya mahalaga po na kilalanin natin yung ating mga influence and the people around us. Nakakasunod po ba tayo? Amen. Number 2, forsaking God. Bukod po sa sila'y na-impluwensyahan ng mga taong hindi naman dapat sa kanila umuimpluwensya, nagbigay ng maling Diyos sa kanila. Pangalawa po, iniwan nila ang Diyos. Ito po ang pinakamalaking trahedya na pwedeng mangyari sa isang tao. Hindi po yung mamatay kang mahirap. Napaka-minimal lang ng pera. Although hindi ko sinasabing hindi natin kailangan ng pera. Pero kung mamatay kang mahirap, hindi issue yun sa Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Kung mamatay tayo na wala tayong bahay at lupa, hindi issue yun sa Diyos. Tama? Kung mamatay kang hindi ka naging mayor, hindi yun issue sa Diyos. Tama? Kung mamatay kang hindi ka nakapagsuot ng Rolex, hindi yun issue sa Diyos. Tama? Pero ang issue sa Diyos, ako po'y naniniwala, sana kayo din ay naniniwala, ng tunay na issue sa Diyos ay mamatay ka na hindi mo kapiling ang Diyos. Kaya nga po ngayong umaga sa ating mga bisita, ang mensaheng dala-dala po namin at ng salita ng Diyos, tayong lahat po dahil sa ating kasalanan ay hiwalay sa Diyos. At dahil sa ating pagkahiwalay, ang taong makasalanan patungo po sa impyerno. Pero dahil nakita ng Diyos na banal at mabuti, ang Diyos at tao ay hiwalay sa isa't isa, minabuti at minarapat ng Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig na iligtas yung taong makasalanan. Binigay ni Kristo para sa iyo at para sa akin ang kanyang buhay dun sa krus ng Kalbaryo. Siya'y namatay, inilibing, nabuhay namang muli, para ikaw at ako ay magkaroon ng tagapagligtas. Kaya kung ngayong araw na ito, hindi bukas, hindi kahapon, dahil hindi na natin mababalik pastor ang kahapon. Ngayon, sa asampalataya kay Kristo bilang yung tagapagligtas, ikaw ay magkakaroon ng tunay na relasyon sa Kanya. At yung relasyon po na yun, ibig sabihin, makakapiling mo ang Diyos doon sa buhay pagkatapos ng buhay na ito. Ayan. Kaya po ito yung sinasabi natin, isa sa pinaka-trahedya sa isang tao ay humiwalay siya sa Diyos. Pero alam niyo po ba, ng isang tao ay pwedeng nasa loob ng simbahan pero hiwalay siya sa Diyos kapag yung fellowship niya ay malayo sa Panginoon. Anong sabi ng verse 12 na nangyari sa next generation? And they forsook the Lord God of their fathers, which brought them out of the land of Egypt. Iniwan nila yung kanilang tunay na Diyos. Pinabayaan nila. No? Alam nyo, nakakalungkot, no? Siguro na kayo po na nakarinig na din kayo. Pagka meron kayong nababalitaan or may naririnig kayong kwento na yung isang magulang, namumuhay ng mag-isa, naghihikahos, naghihirap, at tila ba iniwan na siya ng kanyang mga anak. Ano po nararamdaman natin pag nakakarinig tayo ng mga ganong kwento? Nakakalungkot po, di ba? Iisipin mo, paanong naaatim ng mga anak na katulad nila, naiwan at pabayaan na lamang ang kanilang mga magulang sa kabila ng lahat ng kanilang mga
sakripisyo, sa kabila ng nung sila ay maliit pa, ipagtimpla sila ng gatas ng kanilang mga magulang ng 2:00 ng madaling araw, sa kabila ng kanilang mga magulang ay magkapaso-paso para lang magtinda at sila ay mapag-aral. Paano nila nagagawang iwan na lamang ng ganun sa isang miserableng kalagayan ang kanilang mga magulang? Malulungkot ka, tama po ba? Alam niyo po ba, ganun din ang ginawa ng bagong henerasyon ng mga Israelita. Nung namatay si Joshua, iniwan nila at pinabayaan nila ang kanilang tunay na Diyos. No? Iniwan nila ang tunay na Diyos at sumamba sila sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Alam niyo po, ang Diyos-Diyosan naman sa panahon natin ay hindi na lang po yung nililok po ng kahoy at bato. Ang Diyos-Diyosan ay mga bagay, tao o ano pa mang bagay sa buhay natin na meron pong higit na pagmamahal tayong ibinibigay kaysa sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Kaya nga po nung sinabi ng Panginoong Hesukristo sa atin, na kung ang mamahalin mo ang iyong magulang, ang iyong anak, ang mga tao at even ang iyong sarili, higit sa akin, sabi ni Kristo, higit daw sa Kanya, kung mamahalin mong ibang mga tao, bagay, anumang bagay, property, or even ang sarili mo, higit kay Kristo, hindi tayo karapat-dapat sa Kanya. Ano pong pinapakita ni Kristo doon? Yung pong idolatry. Idolatry. Na makilala po natin, at wag nating iwan po yung ating tunay na Diyos. Mga magulang, akin pong pakiusap, wag po nating hayaan na mas marami pang oras nakakasama ng ating mga anak ang kanilang cellphone at tablet kaysa nakakasama nyo silang manalangin at magbasa ng salita ng Diyos. Ito po gusto kong tanungin nyo sa inyong mga sarili. Meron ka bang naiwan na isang alaala sa iyong anak na sabay kayong nanalangin at nagbasa ng Bible? Mag-isip po kayo ngayon, may isang pagkakataon ba na may maaalalang aking anak na kami ay sabay nanalangin at sabay nagbasa ng Bible? Meron po ba? Meron bang pagkakataon na maaalala ng aking anak na sinama ko siyang mag-soul winning? Hello? Tahimik po ang lahat. Hello? Meron bang maalala ang iyong anak na minsan mo siyang ginising ng maaga para gumayak, magsuot ng bestida o ng long sleeve o ng necktie para pumunta sa bahay ng Diyos? Meron ba siyang maalala? Na isang alaala na tinuruan mo siya na lumapit sa Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil tinutumpak niya po tayo. Salamat Lord, pinagagalitan mo kami ngayong umaga para umayos po kami. Dahil mga kapatid, ang susunod na henerasyon, hindi mo kailangang turuan para matuto ng masama. Alam niyo po sa Bible, alam niyo po ba sa science, i-relate natin ang science. Dahil ang science ay bigay ng Diyos sa atin. Alam niyo po ba sa science, meron tinatawag na entropy. Entropy. Ano po yung entropy? Pag sinabi nating entropy, ito po yung randomness. No? At ang law po sa entropy, may mga bagay na hindi mo kailangang lagyan ng effort para mangyari. Example, tingnan niyo po yung puno sa labas o yung mga puno sa paligid natin. Mamaya, dadaan-daan tayo dyan. Bukas, dadaan-daan tayo dyan. Yung po kayang dahon na yun, malalaglag. Malalaglag po ba yun? Kahit wala kang gawin, malalaglag yung dahon. Tama po ba? Tama po. Malalaglag ang dahon. Wala kang kailangang gawin, malalaglag ang dahon. Mabubulok po ba yung dahon na yun? Wala kang kailangang gawin, mabubulok ang dahon na yun. Tama po? Pero, yung nabulok na dahon o yung nalaglag na dahon, ikabit mo dun sa puno, yun, hindi yun normal. Di po ba? Nakukuha niyo po yung gusto kong sabihin? Wala kang makikita na dahon na kusang pupunta ulit sa puno para bumalik dun sa puno. Tama po? Hindi yun normal. Hindi yun kasama sa law of entropy. Alam niyo po ba ang kasalanan? Ito po sabihin ko. Ang kasalanan hindi mo kailangang ituro sa tao para gawin niya.
Ang bata, sabi nila, hindi daw marunong magsinungaling. Hindi po totoo yun. Sinungaling po ako nung bata ako. Tama po ba? Sinungaling po ako nung bata ako. Hindi ko kailangan ituro ng magulang ko na magsinungaling ako. Dahil kusa po. Sabi ng Bible, foolishness is bound unto the heart of a child. Amen? So ibig sabihin, ano po pinupunto mo, Brother Les? Ang pinupunto ko po, ang next generation, wala kang kailangan gawin para mapunta sila sa miserableng future. Wala kang kailangan gawin para matuto sila ng kasalanan. Wala kang kailangan gawin para sirain nila ang buhay nila. Wala ka talagang gagawin. Mangyayari at mangyayari yun. Alam niyo po, ang pwede mong gawin, itama mo yung mali. Ayusin mo yung hindi maayos. Gawin mong tama yung dapat maging tama. Amen? Yung anak natin hindi yan matututo sa sarili niyang magbasa ng Bible. Liban na lang kung meron siyang magulang, meron siyang pastor, meron siyang simbahan na magtuturo sa kanya. Hindi mo yan kailangan, hindi mo yan ma-expect na matutunan. Andiyan pa po ba kayo? Pero liban na lamang na merong isang gagawa nun para sa kanila, para turuan sila, matututunan po nila yun. Si Brother Lance, hindi yan matututong magsulat sa sarili niya. Liban na lang umattend siya ng school, may magturo sa kanyang teacher, matututunan niyang magsulat. Tama po? Mga kapatid, nakakalungkot yung sumunod na henerasyon nila Joshua. Dahil, nung nawala na yung mabuting example sa kanila, parang alam mo yon, yung tubig na may nakaharang lang. Tama? Yung tubig may nakaharang. Nung tinanggal yung harang, dire-diretso silang bumulusok pa ibaba. Nakuha niyo po? Sila Joshua pala. Yung palang pumipigil, yung generation ni Joshua. The next generation is bound to failure. The next generation is bound to be defeated. Hello? Mga kapatid, iniwan nila ang Panginoon. Iniwan nila ang kanilang Diyos. Number 3, their ears would not listen. Ano po yung pangatlo? Meron po silang tenga, pero hindi po sila nakikinig. Okay, sabihin na natin, sabihin natin kasama na nila or may nagtuturo sa kanila. Sabihin natin po, nakaka-attend tayo ng Bible study. Sabihin natin nakaka-attend tayo ng ng worship. Nakakarinig tayo ng preaching. Nakakarinig tayo ng Sunday school. Alam niyo po ba mga kapatid? Meron pang isang problema. Ang isang problema, meron tayong tenga, pero hindi tayo nakikinig. Hello? Pwedeng nandyan tayo, pero hindi tayo nakikinig sa Panginoon. Nung sinabi ng Panginoon, na wag po tayong makipamatok sa hindi mananampalataya. Nung sinabi ng Panginoon na humiwalay tayo sa gawa ng sanlibutan. Nung sinabi ng Panginoon na maglingkod tayo sa Kanya. Alam niyo po, hindi ito ginawa ng bagong henerasyon. Hindi sila nakinig. Ano pong sabi ng verse 6? Next slide, sir. Verse 16, sorry. Nevertheless, the Lord raised up judges which delivered them out of the hand of those that spoiled them. Verse 17, and yet they would not hearken unto their judges. I-summarize po natin ang Book of Judges. Ito po ang summary ng Book of Judges. Ang mga Israelita, time and time again, nagfe-fail silang sumunod sa Diyos. Sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. At dahil doon, hindi nila matatakasan ng consequence against sa kanilang Diyos. At against sa kanila yung mga tao sa paligid nila. Time and time again, kinukubkub sila ng kanilang mga kaaway. Time and time again, yung kanilang mga property, kinukuha ng kanilang mga kaaway. Time and time again, yung kanilang mga ani, kinukuha ng mga kaaway. Desolate sila. Defeated sila. Talunan sila. Kawawa sila. Kung tama yung term na yon, kawawa ang Israel dahil sa kanilang hindi pagsunod. Alam niyo po yung Judges, akala ko yung Judges yung merong no? Yung Judges pala po na term dyan, ito po ang ibig sabihin. Ito yung mga nagliligtas sa kanilang mga sakuna sa panahon na yon. No? Nagre-raise ang Diyos ng isang tagapagligtas sa kanila sa panahon na yon laban sa kanilang mga kaaway. At dahil sa kabutihan, awa ng Diyos, inililigtas sila. Pero matapos na mamatay yung kanilang mga judges, balik na naman sila
sa kanilang dating gawain. Alam niyo po mga kapatid, dito po ito yung buhay na nakakapagod talaga. Yung buhay po tayo, hindi po kayo, hindi lang po kayo, pati po ako, lahat po tayo. Kapag ka merong sinasabi ng Diyos sa atin na wag na nating gawin, pero paulit-ulit nating ginagawa. Nariyan tayo, pero ang tunay, meron na tayong gustong gawin. Nariyan tayo, pero hindi bukas ang ating puso na gawin ang salita ng Diyos. Alam niyo po, ilang pong mga tagapagligtas nila or mga judges nila ang binigay ng Diyos. Pero pagkatapos ng lahat, alam niyo po sumunod nangyari? Yung sumunod po na pagkakataon na sila po ay iniligtas ng judges, babalik sila sa gawain na yon, higit pa pong kasalanan ang gagawin nila. Grabe po, no? And yet, they would not hearken unto their judges. Number 4 po. Ano pa pong problema? Number 4, kung naglilista po tayo. Number 4, their unrepentant heart. Their unrepentant heart. Yung puso po nila na hindi po marunong tumanggap na sila ay mali. Yan. Paano mo masasabi ang isang tao ay hindi nagre-repent? Meron pong ebidensya, syempre. At ang ebidensya, hindi niya tinitigil yung kanyang ginagawa. Tama po ba? Bawa yung asawa mo, nagsisinungaling sa'yo, humingi ng tawad. Sabi sa'yo, sorry, di ko na uulitin yung magsinungaling sa'yo, Han. Diba? Tapos sumunod na araw lang, yung parehas na kasinungalingan, sinabi niya, ginawa niya. Sa tingin niyo po ba, ay tunay yung nagrepent? Di po ba? So, kita niyo po itong verse 19, chapter 2, verse 19. Ang sabi po ng Bible, they cease not from their own doings, nor from their stubborn way. Hindi po nila tinigilan yung kanilang mga maling gawain. Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. At hindi po sila tumigil na maging matigas ang kanilang ulo. Hello? Hello po? Tingnan natin ang ating susunod na henerasyon. Anong direksyon na po ang kanilang tinatahak? At anong direksyon ang pinapakita natin sa kanila na dapat nilang tahakin? Nakakalungkot po na matapos mawala ni Joshua, naging matigas po yung kanilang puso. No, alam niyo po, from time to time, talaga namang nakakagawa po tayo ng pagkakamali. Pero, ang mahalaga po, sabi ng Bible, matuto po tayong i-confess yung ating mga kasalanan. Sa nakikita ko dito sa verse 19, nagko-confess kaya sila sa kanilang maling ginawa? Hindi po eh. Ayaw po nilang tigilan at matigas po ang kanilang mga puso mula po sa salita ng Diyos. Ayan po yung mga problema na nakita po natin. Letter B, may problema po, di ba? Meron pong consequence. Di po ba? Hindi po pwede na makaiwas tayo sa law of cause and effect. Tama? Kahit ikaw pa si Bill Gates, kahit gaano ka pa kayaman, kahit sino ka pa, you are under the law of cause and effect. Pag meron kang tinanim, meron kang aanihin. At ano pong inani po nila? Number 1, the Lord is against them. Ayan. Yan ang isa sa mabigat na consequence ng pag-iwan ng bagong henerasyon sa Panginoon. Laban sa iyo ang Diyos. Alam niyo po, ang Diyos kasi natin pinaglilingkuran, He is absolute and definite eh. Di po ba? Ang Diyos po na ating kinikilala, na ating pong sinasamba mula sa Bible, siya po kasi ay mabuti at matuwid. At hindi po niya ililiko ang kanyang katuwiran para makasama niya tayong liko. Nagets po natin? Ang Diyos po hindi niya ililiko ang kanyang sarili para makasama niya tayo. Ang kanyang katuwiran mananatili po yun. Hindi natin yun maiiba. Matuwid ang Diyos. At dahil doon, kung tayo ay sasalungat sa Diyos, wala tayong ibang tinatahak, kundi para tayong nagdadrive, no? 100 kilometers per hour. Salpuk sa isang matibay at malaking dingding. Hello? Ang Diyos po ay mas matibay pa
sa kahit ano pang dingding. Yung kanyang katuwiran, hindi po natin mababali. At dahil po doon, kung tayo po'y lalayo sa Diyos, kung tayo iiwan natin ng Diyos, ibig sabihin, tayo po ay kalaban ng Diyos. Tayo ay against sa Panginoon. Di po ba? Ano po sabi ng verse 14? Judges chapter 2 verse 14. And the anger of the Lord was hot against Israel. Isipin mo natin yung galit ng Panginoon, galit ng Diyos laban sa bansang Israel. Inyo po, isipin na lang natin, no? Magalit na sa atin ang ating boss. Magalit na sa atin ang ating kaibigan. Magalit na sa atin ang ating katrabaho. Pero wag naman sanang magalit sa atin ang ating Panginoon. Amen po ba? Iwan natin ang lahat, pero wag natin iwan ng Diyos. Pero sigurado naman ako, kung hindi natin iiwan ng Diyos, siguradong may mananatili sa atin. Tama po ba? Yung mga para din sa Diyos. Those that are with God will be with us as well. Ayan. Ano po sabi ng verse 15? Whithersoever they went out, the hand of the Lord was against them for evil. Grabe, no? Isipin mo kaya yung ganun. Kahit saan ka magpunta, hindi mo kasama ang Diyos. Hindi mo kapiling ang Diyos. In fact, against sa'yo ang Diyos. No? Naalala ko nga lagi nung dati, lagi ko naalala pagka nagpapaalam ako kay mama, laging pag sinasabi niya sa akin, anak, huwag kang umalis. Hindi mo kasama yung tiwala ko. Pag gano'n na yung sinabi ng nanay ko, natatakot na akong umalis eh. Bakit? Kasi naisip ko, baka may mangyaring masama sa akin eh. Pag sinabi na ng nanay ko, anak, aalis ka, pero hindi mo kasama ang tiwala ko. Alam mo yun, parang kahit anong ganda ng pupuntahan ko, kung hindi ko kasama ang tiwala ng nanay ko, parang natatakot ako, baka may mangyaring masama. Paano pa kung hindi mo kasama ang Diyos? Paano pa yung Diyos? Nanay ko pa lang yun, natatakot na ako. Paano pa kung hindi mo kasama ang Diyos? Paano, hindi lang kasama ang Diyos, against sa yung Diyos. Tingnan nyo kung anong sitwasyon nila, kahit saan sila pumunta, kahit pumunta ka pa ng Disneyland, the happiest place on the earth daw, kahit pumunta ka pa ng US, kahit pumunta ka pa ng kung saan saang bansa. Pero, kung against sa iyo ang Diyos, kahit saan ka pa, laban sa iyo ang Diyos. Gusto po ba natin to? Hello? Yung ating next generation, hindi na nila kilala ang Diyos. At against sila sa Panginoon. Di po ba? Naku po, ang ating mga anak, pagka hindi natin yan sinimulang impluwensyahan, maraming i-impluwensya yan sa kanya paglaki niya. Pag pumunta ng eskwelahan yan, sigurado ko may impluwensya dyan. Pag pumunta yan ng kung saan-saan, may i-impluwensya dyan. Ikaw pang magulang, ang natakot umimpluwensya sa anak mo. Di po ba? Tayo pang natakot na umimpluwensya sa ating mga anak. Kasi po, nasa nasa safe generation. No? Bawal mapalo, bawal mapagalitan, nanay nang natatakot sa anak, pastor, baka po ma-depress, pastor, baka po magtampo sa akin, pastor, baka po mainis sa akin yung anak ko, baka po magmukha po akong KJ sa kanya. So nakita niyo po, dati ang magulang ang anak ang takot sa magulang. Ngayon ang magulang nang natatakot sa anak. Di po ba? Totoo po yan, nakikita natin. Tama po ba kayo? Do you agree with me po? Di po ba? Yan ang ginagawa ng dyablo sa atin eh. Tayo na dapat may authority, tayo po na dapat mayroong binigay na authority ang Diyos sa atin, tinatanggalan tayo ng authority ng Diyos, ng Diyos ng kaaway, ng sanlibutan. Tayo pa ngayon ng walang authority. Mga kapatid, huwag nating hayaan yung ganong bagay. Huwag po nating hayaan. Dahil isang araw, ang ating mga anak, i-impluwensyahan po yan. Di po ba? At mamimili yan kung ano ang nais nilang piliin. Ayan. So, number 1, God is against them. The Lord is against them. Number 2, nations are against them. Ayan. Alam niyo po kung anong ginawa ng Diyos sa mga bansa na ito?
Ito, pastor, na hindi nila napaalis. Sabi ng Diyos, paalisin nyo. Hindi nila pinaalis. Hindi nila tinanggal. Hinayaan nila sa paligid nila, sa tabi nila. Ngayon, sabi ng Diyos, sige, hindi nyo pinaalis yan. Yan ang gagamitin ko bilang tinik sa lalamunan nyo. Mga kapatid, matakot tayo sa ganito. Yung hindi natin inaalis-alis sa tagal ng panahon na kasalanan, na impluwensya, na mga tao na dapat na nating nilayuan, umpisa pa lang, isang araw, baka yan ang tinik sa lalamunan mo. Baka yan ang maging hadlang sa paglilingkod mo sa Panginoon. Baka isang araw, yan ang dahilan, baka hindi mo mawin ang pamilya mo. Baka isang araw, hindi mo makuha yung pinrepare ng Diyos na magandang future sa'yo. Baka isang araw, hindi mo matagpuan yung ibinigay na tamang partner sa'yo ng Panginoon. Baka isang araw, hindi mo makuha yung trabaho o negosyo na gustong ibigay ng Diyos. Bakit? Kasi meron kang mga bagay na iniwan sa tabi mo, na ayaw mong alisin. Ikaw lamang ang makakaalam at nakakasagot po niyan. Amen po ba? Sino, ano, alin ang mga bagay na sabi na ng Diyos, alisin mo. Narinig mo na sa preaching, tanggalin mo. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natin tinatanggal. Mga kapatid, baka isang araw, yan yung ating tinik sa lalamunan. Yan yung ating, ano ba yun? Brother Jaime, yung pagka na ano ka ng kahoy? Yung salubsob, no? Grabe talaga yung salubsob. Napakaliit na kahoy. Pero hindi ka talaga papatulugin sa sobrang sakit. Baka yan yung salubsob. Alam niyo po itong salubsob sa Israel Hinayaan nila, time and time again, kinawawa sila. Time and time again, kinuhang pananim nila. Time and time again, pinatay sila. Time and time again, inalipin sila. Bakit? Kasi hinayaan nila. Kamusta ang ating next generation? Ano po yung, baka meron pang hindi malinis na dapat linisin. Nang sa gayon, yung ipapamana natin sa bagong henerasyon, mabuti at tama. Di po ba? Ngayon pa lang, i-practice na po natin yung mabuting ipapamana natin sa kanila. Di po ba? Number 3, ano po yung consequence? Number 3, they are distressed and defeated. Napakahirap kaya yung ikaw po ay distressed at ikaw po ay talunan. Kahit anong gawin mong effort, talo ka pa rin. Di ba ang hirap matalo? Tama po ba? Di ba yung pakiramdam pag natalo ka sa contest Yung nangingiti ka pero sa totoo lang iyak ka na talaga. No? Sabi ng verse 15, whithersoever they went out, the hand of the Lord was against them for evil, as the Lord had said, and as the Lord had sworn unto them, and they were greatly distressed. Mahirap po talaga pagka nasa sitwasyon ka na wala ka sa kalooban po. Wala tayo sa kalooban ng Panginoon. No? Kumakain ka pero parang di ka nabubusog. Ang sarap ng pagkain mo pero parang di mo nalalasahan. Ang ganda naman ng higaan mo pero hindi ka makatulog. Tama? May pera ka pero hindi mo ma-enjoy. Bakit? Dahil you are greatly distressed. Alam mo sa sarili mo na hindi tama Halimbawa, yung meron ka ngayon, kinuha mo galing sa masama, galing sa illegal, alam mong hindi ka lugod-lugod yung source na yon ng yaman, ng income. Alam mo yon, hindi ka makakatulog. Hello? Halimbawa, yung promotion, kinuha mo galing sa pailalim, Kumuha ka ng promotion galing sa pailalim. Alam mo yung kasama mo, kalaban mo, mas karapat dapat, talagang tinrabaho niya ng legal at tama, pero dinukot ng pailalim, yung promotion. Alam mo, hindi mo din makukuha yung respeto ng tao sa iyo Hindi ka din magiging masaya sa workplace. Tama? You will still be greatly distressed. Mga kapatid, ano yung ipapamana natin sa ating mga anak? Ito ba yung ways natin? O ito yung ways ng Diyos na ating ipapamana? Di po ba? Hello? Ituturo ba natin sa kanila yung tama o yung mali? Di ba? Kunwari, hindi ako nakikita ng anak ko na ganito yung ginagawa ko.
Kunwari, wala siyang nakita. Mga kapatid, hindi po pwedeng wala siyang nakita. Nakita niya po yun. At yun po yung humuhubog sa kung ano yung tama at mali sa kanyang harapan. Hello, nandiyan pa po ba kayo? They are distressed and defeated. Now, Brother Lester, medyo heavy na tong usapan natin. Talagang lumalatay, latay na talaga. Salamat sa Panginoon dahil laging pinapakita ng Diyos yung kanyang mercy and yung kanyang love. Pag-usapan po natin yung letter C, the remedy. Alam niyo po, kung tayo man po yung nadadapat nagkakamali, andyan naman pwede tayong bumangon ulit eh. Di po ba? Kung tayo ay nakatingin sa maling direksyon, pwede naman tayong bumaling ulit sa tamang direksyon. Pastor, di ba? Meron po solusyon. Habang binibigyan pa tayo ng Panginoon ng pagkakataon ng buhay, pumunta na tayo dun sa solusyon ng Diyos. Alam niyo po kung anong solusyon? Lahat ng hindi nila ginawa, yung kabaliktaran, yun ang solusyon. Tama po? Lahat ng ginawa nilang mali, kung babaliktarin mo, yun ang solusyon. Number 1, true repentance to God. Tunay na pagsisisi sa Diyos. Pagka sinabi po natin pagsisisi, ibig sabihin po nito, inaako ko at sinasabi ko na ako'y nagkamali. At ako ay humihingi ng tawad sa Diyos at nais kong bumaling mula sa maling direksyon patungo sa tamang direksyon. Hello? Kung hindi ko minamahal ang aking asawa, meron akong ginagawang masama sa kanya, pinagtataksilan ko siya, humingi ako ng tawad sa Diyos, at tapat ang Diyos para tayo patawarin, pumunta tayo sa kabilang direksyon. Mahalin na natin siya. Tama po? Kung tayo gumagawa ng masama at katiwalian, ito ang ating direksyon, nalaman ko na ako'y labag sa Diyos, ako ay laban sa Diyos, humingi ako ng tawad sa Panginoon, pumunta ako sa bagong direksyon. Hello? Yan po ang true repentance to God. Ito nga pong nakakalungkot sa verse 19. This is not from their own stubborn way. Alam niyo po, ang paraan talaga para magkaroon ng tunay po na yung remedy sa harap ng Diyos, itigil na natin kung ano yung ating maling ginagawa. Itama na natin yung ating mga katigasan ng ating ulo. Kung ano man yung ating pagkukulang at hindi natin ginawa noon, gawin na natin ngayon. Hello? Andiyan pa po kayo? True repentance to God. No? True repentance to God. Next one. Number 2. And number 3. True commitment and true leadership. Brother Lester, saan ba tayo makakakita niyan? Makikita po natin yung ganyang sitwasyon at yung ganyang example kay Joshua. Di ba kanina nakita natin, hanggang kailan sila sumunod? Hanggang buhay si Joshua. Hanggang kailan sila sumunod? Hanggang buhay yung mga kasama ni Joshua. Bakit? Ano bang ginawa ni Joshua? Para magkaroon sila ng mabuting disposisyon sa harap ng Diyos. Tingnan po natin yung Joshua 24 verse 14. Anong sabi ng Bible? Now therefore, fear the Lord. Bigyan po muna natin ng konteksto para di po tayo malito, no? Ang context po ng Joshua chapter 24, pinatawag ni Joshua ang buong Israel, ang mga chief, rulers, judges, ang mga leaders ng Israel. Nag-open forum sila. Yan yung term natin sa ngayon para makarelate tayo. Nag-open forum sila. Nagharap-harap sila. Ito ang Israel, ito si Joshua, at ang sabi ni Joshua, now, therefore, fear the Lord. Matakot tayo sa Diyos. Masasabi natin matakot sa Diyos, irespeto natin ang Diyos. Kilalanin natin ang kanyang kabutihan. And serve Him in sincerity. Yan ang mahirap dayain. Sincerity. Kahit biling ko pa ang damit ko sa H&M, kahit sa Uniqlo, kahit sa Onesimus, pero ang sincerity, hindi ko madadaya. Bakit? Dahil God can see our heart. Alam ng Panginoon ang ating puso, alam ng Panginoon ang ating sincerity. And serve Him in sincerity and in truth.
Bukod po sa sincerity, pati katotohanan eh. Diba? And put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. Alam niyo po kasi, nung sila'y nakarating ng Canaan, meron silang mga bit-bit eh. Bukod sa nagbaon sila ng mga pandesal, strawberry jam, siguro nagbaon silang strawberry jam, nagbaon sila ng pansit, no? Alam niyo po ang binaon nila, pagdating nila sa promised land, binitbit nila yung mga Diyos-Diyosan nung kanilang mga tatay. Hello? Sabi ni Joshua, magdesisyon na kayo ngayon. Serve Him in sincerity and in truth. Maging totoo ka sa sarili mo. Huwag mong ipakita na ito ka, pero hindi ka naman pala yun. Hello? Kung paglilingkuran mo ang Panginoon, yung totoo talaga. Hindi dahil sa napipilitan ka, hindi dahil sa sinabi sa'yo. Sabi nga ng 1 Corinthians, for God loveth a cheerful giver. Hindi lang naman ang pagbibigay monetary. Even yung paglilingkod mo, pagbibigay po yun, di ba? At ang gusto ng Panginoon, kung tayo maglilingkod, yung cheerful, yung masaya. Di po ba? Parang nanliligaw ka. Hindi kailangan pilitin, pero masaya ka ang ginagawa mo. Tama ba ako? Minsan ang Panginoon, yung pag-ibig natin sa Panginoon, parang pag-ibig din natin sa ating niligawan eh. Di po ba? Nung una, nung bago kang ligtas, masaya, grabe, lahat pupunasan mo. Lahat ng offering, lahat ng giving, lahat ng paglilingkod, gagawin mo talaga. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti, nawawala yung ating sincerity sa paglilingkod sa Panginoon. Hanggang sa dumating yung panahon, nakita mo na lang yung sarili mo, nakaupo ka na lang, pero yung pag-ibig sa Panginoon parang nawala na. Parang hindi na ako excited. Parang hindi na ako masaya. Parang nakasanayan ko na lang. Mga kapatid, serve Him in sincerity and in truth. Amen? Hindi po tayo lahat po tayo mahina. Wala pong malakas sa atin. Tanging ang Diyos ay malakas. Pero sabi ng Panginoon, kaya nating maglingkuran siya with sincerity and in truth. Amen po ba? Ayan. Paano masasabing sincere ka? Meron kang kailangan tanggalin. No? Paano mo masasabing sincere ka? Kailangan meron kang mga bagay na kailangan mong isacrifice. Di ba? Pag sincere ka, bibigay mo, sacrifice mo yung oras mo, di ba? May mga bagay na iiwan ka muna para gawin mo yung bagay na dapat mong gawin. Tama? Tama po ba? Hindi lahat pwede nating dalhin sa paglilingkod sa Panginoon. Yung bisyo nga, hindi natin pwedeng dalhin sa paglilingkod sa Panginoon. Tama po ba? Hindi natin pwedeng dalhin. Hindi lahat madadala natin sa paglilingkod sa Panginoon. May mga dapat tayong bitawan at may mga bagay tayong dapat isama sa paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi po ni verse 15, ito po yung isa sa nakaka-challenge. Lagi nating naririnig the verse. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve. Alam niyo pong gustong-gusto ko sa verse na to? Gustong-gusto ko sa verse na to? Binigyan ni Joshua yung Israel ng choice to decide. Kasi ang maglingkod sa Panginoon, hindi yan pilitan. Ang palakihin mo ang mga anak mo sa takot sa Panginoon, hindi yan pilitan. Hindi ka pipilitin. Walang pupuwersa sa'yo para gawin yan. No? Walang tatali sa liig mo para gawin yan. Ikaw ang magdi-decide on your own. Tama po? Kaya sabi ni Joshua, magkatotohanan na tayo. Magdesisyon na tayo ngayon. Kung sa tingin nyo, mali ang paglingkuran ng Panginoon, okay. Yun ang tingin mo eh. Mababago ko pa ba ang isip mo? Kaya nga tayo may open forum, parang ganun ang pinapakita ni Joshua. Mababago ko pa ba ang isip mo? Sa tingin mo ba masamang paglingkuran ng Panginoon? Sige, nasa iyo ang desisyon. Tama? Choose you this day. Magdesisyon ka. Yun minsan mahirap gawin. Ang magdesisyon. Minsan napapalipas lang natin ang oras nang hindi po tayo nagdidesisyon. Tama po? Guilty po tayong lahat dyan. Siguro kaya di tayo maka-amen kasi guilty tayo, no? Ako din, di ako maka-amen. Kasi minsan, hindi tayo makapag-desisyon na maglingkod na talaga sa Panginoon. Meron tayong, may bit-bit pa tayo galing doon sa Egypt. May bit-bit pa tayo galing sa Egypt. Kaya hindi pa tayo makapag-desisyon. Pero sabi ni Joshua, magdesisyon na kayo.
magdesisyon na tayo. Kung masama ang maglingkod sa Panginoon, desisyon mo yan. Pero ang sabi ni Joshua, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me, si Joshua ba nagdesisyon na? Bago pa nag-meeting, may desisyon na si Joshua. Bago pa mag-open forum, may desisyon na si Joshua. Ang tinatanong niya na lang, yung desisyon ng tao. Pero yung desisyon niya, meron na. Tapos na yung desisyon niya. Pinoproclaim ko sa Israel, parang ganun sinasabi niya. Sinasabi ko lang sa inyo, ako nag-decide na ako. But as for me and my house, at ang aking sambahayan, at ang aking tahanan, at ang aking mga anak, ang aking asawa, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Pero kami, maglilingkod kami sa Panginoon. Pero kami, magmamagulang kami sa aming mga anak. Pero kami, tuturo namin sa Kanya ang salita ng Diyos. Pero kami, ituturo namin ang mabuti sa harap ng Diyos. Hello? Nagdesisyon na si Joshua. Tayo po, may desisyon na po ba tayo? Ano po ang ating desisyon? Naghihintay po ang susunod na henerasyon sa ating susunod na hakbang. Sa ating susunod na henerasyon. Saan sila patungo kung hindi natin alam kung saan tayo patungo? Our next generation is in danger. Number 3 and 4. Una, true leadership at true commitment. Ano yung nakakatuwa po sa nangyari dyan sa verse 16 onwards hanggang matapos po yung Joshua? Sabi ng mga Israelita, hindi marapatin ng Diyos na maglingkod kami sa ibang Diyos. Yung salita ng Diyos, yung salita ni Joshua na yun, tumimo sa kanila, na-challenge sila. Maglilingkod kami sa Panginoon, sabi ng Israel. Sabi ni Joshua, kayo ay witness sa inyong decision. You are witnesses to yourselves. Saksi kayo sa inyong sinabi na kayo ay tunay na maglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Yan po ang kailangan natin, a true commitment. Commitment kasi, kahit hindi mo nararamdaman na gawin ng isang bagay dahil committed ka, gagawin mo. Tama po ba? Brother Lester, paambun eh. Tsaka lang muna kami mag-church. Parang nakakatamad mag-church eh. Parang nakakatamad maglingkod sa Panginoon. Hindi lang nakabase sa nararamdaman. Kundi pag sinabi natin commitment, nagdesisyon ako eh. Nagagawin ko to. Amen po? Hello? Parang yung mag-asawa, di ba? Hindi naman sa buong pagsasama ng mag-asawa, lagi yang sweet, laging masaya. Opo, nakita ko sa nanay at tatay ko yan eh. Di po ba? Hindi po laging okay. Pero dahil yun ang kanilang pangako, yun ang kanilang commitment, hindi nakabase sa nararamdaman ko. Hindi nakabase sa nararamdaman. Yun yung commitment. Hello? Parang nung pumasok ka sa trabaho, pumirma ka ng kontrata, ito yung job description mo. Pumirma ka, ibig sabihin, nakipagkasundo ka. Minsan, papasok ka sa trabaho, kulang tulog mo, papasok ka pa ba? Gagawin mo pa ba yung trabaho mo? Yes, kasi commitment yun eh. Hindi naman nakabase sa ano yung nararamdaman ko ngayon. Ano yung emosyon ko ngayon? Ano yung ating commitment? Grabe si Joshua. Yung commitment niya, sinama niya yung kanyang buong bahay. Yung kanyang buong pamilya. As for me and my house, we will serve the Lord. Amen? And true leadership. Alam niyo po, makikita natin yung epekto ng ni Joshua. I call it the Joshua effect. Bakit the Joshua effect? Kasi nung nandyan si Joshua, yung Israel sumunod. Nabago ang puso ng Israel. Bumalik sa Panginoon. Pero nang wala si Joshua, nawala din sila. Marami akong mga tinatanaw at kinikilalang mga mananampalataya na nahamon talaga ako. Isa na dyan ang Sister Eunice, Brother Emil, Pastor Medel Barrera. Alam mo yon, yung isang tao sa pananampalataya na yung presensya niya ay sapat para ma-encourage kang magpatuloy. Nakakilala na ba kayo ng ganong mananampalataya? Yung kanyang mga salita ay talagang napupush ka na magpatuloy sa Panginoon. Hello? Nakakilala na po kayo nun?
Ito po yung tanong ko minsan nung ginagawa ko po itong mensahe na ito. Lumipas na ba yung Joshua natin? O tayo ba yung Joshua sa panahon natin? Meron ba tayong leadership na kayang mag-influence sa iba, na magpatuloy sila, na magtapat sila sa Panginoon? Yun yung epekto ni Joshua eh. Nung nandyan siya, naglingkod sila. Ngayon, ito po ang tanong. Lumipas na ba yung Joshua natin? O nandito pa siya? Mga kapatid, ang magandang commitment, tayo yung maging Joshua. Tama? Kung wala kang makitang Joshua sa paligid mo, tayo yung maging Joshua. Hello? Tayo yung maging Joshua. Tayo yung maging paraan para yung iba ay ma-encourage, matuto, mag-commit, maglingkod sa Panginoon. Kahit hindi mo pa nga sila kinakausap, pero yung example na iniiwan mo, nakikita na nila, na-encourage na sila. Tumutuloy na sila. Tama po ba? Sabi nga ni Apostle Paul, follow me, for I follow Christ. Sundan niyo ako, dahil sinusundan ko ang Panginoon. Hello? Kung sinusundan mo lang yung isang tao, pero hindi niya sinusundan ng Panginoon, delikado. Pero kung sinusundan niya ang Panginoon, nasa mabuti po tayong sitwasyon. I hope po, ngayong umaga, magkaroon tayo ng commitment. Ako ba yung magiging Joshua? O ako po yung tayo, yung magiging bagong generation na lumayo na sa Panginoon. Medyo malungkot po, pero dito ko po gustong wakasan po yung preaching na ito. Samahan niyo po akong buksan yung Judges, huling chapter po. Chapter 21. Dito po tayo magwawakas. Nagsimula tayo sa chapter 2, yung pinaka-beginning, chapter 1, chapter 2 ng Judges. Punta tayo sa buong book of Judges, sa dulo ng Judges. Judges chapter 21, huling verse 25. Judges 21, verse 25. Nakita nyo na po, say amen po. Ano po sabi ng verse 25? In those days, there was no king in Israel. Every man did that which was right in his own eyes. Nakakalungkot. Lumipas ang 21 chapters ng Judges. Pero ang huling verse ng Judges, ang mga tao, ginawa nila, ang sa tingin nila ay tama. Alam niyo po ba, yung Judges chapter 21 verse 25 ay applicable sa panahon natin? Pag lumabas ka sa kalye, marami magsasabi sa'yo, kanya-kanyang paniniwala yan. Diba? Ito tingin mo, ito tingin ko. Pero nawa po, huwag tayong sumama doon. Sumama po tayo doon sa mga tao, ito po ang ating pinaniniwalaan. Ito po ang ating sinasampalatayanan. Tayo po tayong lahat, tayo po yung manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa umaga na ito. Salamat po dahil ang katotohanan ninyo ang nanaig at ang katotohanan ninyo ang aming narinig. At ang katotohanan, minsan ay hindi laging masarap sa pandinig, Panginoon. Muli niyo po kaming niremind sa pamagitan ng example ng Israel pagkatapos ng buhay ni Joshua. Paano silang lumayo sa iyo? Paano silang iniwan ka? Paano silang namuhay kung paano nila gustong mabuhay? Panginoon, nais naming makita yung aming sarili. Nasaan na po ba kami ngayon? Ano po ang aming tinatahak? Tulungan mo po kami na gawin ng tama sa inyong harapan. Sa pagpapatuloy po ng ating panalangin, inaaniyahan ko po ang ating butihing Pastor Bernard. Salamat, Brother Lester. Choose you this day kung sino ang iyong paglilingkuran. Hindi ka pipilitin dito na disiplinahin mo ang anak mo at dalhin mo sa Panginoon. Kailangan ng commitment, ng initiative. Hindi ka pipilitin dito kung hindi pamimiliin ka ng desisyon
Ano ang pipiliin mo? Magpapaka-Joshua ka ba sa iyong mga anak? O hahayaan mo lang ang mga anak mo na kung sino-sino ang umuimpluwensya, ang sistema ng mundo, ang social media, na hindi mo sila papakilaman dahil natatakot ka na sa kanila na sila'y magtampo, na sila ay magalit, na sila ay ma-stress. Pili po tayo. O ang pipiliin natin, kahit magtampo ka anak, kahit masaktan ka anak, didisiplinahin kita sa Panginoon, isasama kita sa Panginoon, maglilingkod tayo sa Panginoon. Choose you this day. Come on, you choose. You talk to God. Pili tayo. Mag-draw tayo ng commitment. At huwag nating hayaan ang mensaheng ito'y mabaliwala. Na wala tayong gagawing hakbang for the next generation. Na ipapain lang natin sila sa mundo. Ipapakain sa leon ng sanlibutan. Na sila'y mapapahamak. Masyadong nabe-baby ang next generation. Madaling magtampo, bawal pagalitan, bawal masabihan, bawal paluin, bawal disiplinahin. Mga kapatid, hindi yun ang biblical way. Ang Bible punong-puno ng rebuke. Ang Bible punong-puno ng correction. Ang Bible ay punong-puno ng disiplina. Iyaan ang pamamaraan ng Diyos para tumumpak ang buhay ng isang tao. Ama naming Diyos, marahil nakapili na po kami ngayong umaga kung anong desisyon ang aming gagawin. Lalo na sa aming next generation. Lalo na kami bilang mga magulang. Magpapaka-Joshua ba kami o hindi? Magpapakasipag ba kami para ang mga bata ay mailid sa inyo? O magpapakatamad kami na mangdisiplina? O hahayaan lang namin sila na mapahamak sa impluensya ng sanlibutan? Alam niyo po ang desisyon namin, Panginoon. Kagandahan nito, Panginoon, pinamimili mo kami. Pinagdidesisyon mo kami. Salamat po. Walang pilitan na kayo'y paglingkuran. Dahil mas naisin nyo ang paglilingkod na bukal sa puso at masaya. Kapatid, pag sinabing repentance, itinitigil na yung mali. Kapag hindi ka pa rin tumitigil sa mali, hindi repentance yan. We need to repent and back to God. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.